Okay, pakikumpleto na lang po natin yung series natin, ano? Okay, so, yeah, series daw, chika. Hindi. Yung, basta, dito naman sa atin, anything goes tayo rito. Wala naman tayo series, tapos abangan nyo to, hindi naman tayo sinihan eh. Ano tayo eh, totoong Kristiyano tayo na nangangaral lang, no? O, ganon. So, ito po pag-uusapan natin ngayon dito, si Nicodemo. Alam niyo, natatawa ako dun sa isang kapatid natin kay Lord na tita-tita na po namin tawag namin dito. May edad na rin po siya. At siya raw po ay nakipag-diskurso. Yan. Nung na-born again po kasi siya, yung mga ibang mga taga doon nga po sa kanilang place, no? Somewhere din dito sa may Sampaloc, Manila. Parang, syempre, na-born again siya. Parang, uy, born again ka na, ha? Hindi ka na namin kasama dun sa, sa Ave Maria, ha? Kasi, di ba may mga Black Rosary? Dun daw sa Black Rosary, kumakanta siya ng Ave Maria. Yun. Tapos, yun. Naborn again ako, Ngayon, yung matanda raw dun sa Ave Maria, na, parang nagli-lead doon, nakipag-diskurso sa kanya. Born again ka. Sabi niya, bakit, sino bang founder ng born again? Wala naman pong founder ang born again, sabi niya. Pero ang alam ko po, sinabi ni Jesus Christ yan kay Nicodemus, sabi po niya. Ha? Sige, sabi rin ng matanda, hanapin mo ang biography ni Nicodemus. At sabi mo sa akin, panagkita tayo, ha? Kanya. Tawa siya ng tawa, kaya kwento niya sa amin. Tapos sabi niya, tawa ko ng tawa. Huwag mo sabihin papatulan mo, hahanapin yung biography ni Nicodemus para sa kanya. Hindi, no. Kanya, ano ko? Kanya. So tawa kami ng tawa nung Bible study namin. So yan po naman. Kasi nasabi ko po yan bilang opening kasi si Nicodemus po ay napakahalagang karakter sa Bible. Both sa Old and New Testament. Ha? Hindi lang po sa New Testament yan. Both Old and New Testament. Dahil dito sinabi ni Lord Jesus Christ yung pinakamahalaga na pwedeng gawin ng tao para maligtas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him will not perish but will have everlasting life. Si Nicodemus po tulad po ni Joseph of Arimathea, member din po nung tinatawag ng council ng mga Pharisees. Sadducees, whatsoever, no? So, makikita po natin yung pagiging meticuloso nitong taong ito, si Nicodemus. So matalino po itong taong ito. Meron po talaga siyang tinatawag na knowledge pagdating sa mga batas ni Moises. Kasi Pharisees nga po. Pero ang nakapagtataka po nito, bakit maski punong-puno siya ng batas ni Moises, how in the world, nung marinig niya si Jesus Christ na nag-preach, bakit siya tinatamaan? Bakit parang may nagbabago sa kanyang puso? Isa lang po ang sagot. Because Jesus is the Lord of glory. Kasi ang law, walang glory. At ang pinaka-importante, si Jesus Christ ay person of grace. Jesus Christ is grace personified. Nagkatawang tao siya. Makikita po natin ang pagtulong ni Nicodemo kay Joseph ng Arimathea nung binaba nila ang bangkay ng Panginoon sa cross at ibinalot nila according sa Jewish tradition ng paglilibing during that time. Mummified po yun eh. Ibabalot nila ng mummy. Napagabenda mummy? Hindi ba nakabalot ng folding na Ano mo tawag ito? Pinuluputan niya. Naka-fold yung mga parang mga benda yun eh. So ganon. Ganon ang paglibing sa Panginoon. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagsigawan na mahal niya ang Panginoong Jesus, na siya ay follower ni Jesus nung si Jesus ay namatay na sa krus ng Kalbaryo. Tandaan po ninyo, nung umpisa, pinuntahan niya si Jesus Christ in the middle of the night. Diba? Hindi siya pumunta kay Jesus Christ ng umaga o ng may araw dahil sa pangambang baka makita siya ng mga kapwa Pariseo o Saduceo niya
abay, magawan siya ng issue at tanggalin siya sa pagiging pariseo. Pero, nang masaksihan nila na namatay si Jesus sa krus, sumigaw ng tetelestai, kumidlat, kumulog, lahat. This is it. Nabago na po sila at handa nilang ipagsigawan na sila yung mga mananampalataya na ng Panginoon. At ito ay at ang pagiging mananampalataya nila, nagkaroon agad na magandang bunga. Ibig sabihin, may good works agad na kasama. Ito yung ibinaba nila ang bangkay ni Jesus Christ at inilibing doon sa libingan na supposed to be kay Joseph ng Arimathea. Yun po ang nangyari. So si Nicodemus po, titignan po natin, very popular siya doon sa John 3:16. Pero nakakalimutan po natin yung iba pang magagandang gawa niya. Pero sa akin, ito gusto ko pong bigyan din dito, yung conversion ni Joseph at saka ni Nicodemo ay talagang nagpapakita na kahit gaano katigas ang mga tao under the law, kayang palambutin ang puso nila pag nakakilala sila sa Panginoong Hesukristo. Walang matigas na tinapay sa Panginoong Hesus. Lahat ng yan lalambot ang mga puso pag nakilala nila ang person of grace, the Lord Jesus Christ Himself. Kaya makikita po natin dito, ang karakter po ni Nicodemus at saka ni Joseph of Arimathea ay talagang akmang-akma sa mga taong nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. It is no longer I who live, but Jesus Christ who lives in me, who gave Himself for me and died for me in order for me to be His and to only His forever. So, ang Panginoong Hesukristo sa Kanyang gloria, kaluwalhatian, nakita nila yan. Maski yung magnanakaw na katabi ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na si Dimas, tawagin na lang po natin Dimas, nagbago ang pasya ng kanyang kalooban nang makita niya ang anak ng Diyos na nahihirapan doon sa krus ng Kalbaryo, pero hindi siya kumikibo, kabatakman, hindi niya pinapatulan yung mga tao na sa kanya ay nanunuya. Tinitignan lang niya. Diba? At ipinapanalangin pa niya. Doon nagkaroon ng conversion si Dimas at sabi niya, Lord Jesus, remember me when you're coming to your kingdom. I'm telling you, today you will be with me in paradise. Sinasalita ko sa iyo ngayon din. Ngayon ding araw na ito, kakasamahin kita sa paraiso. Napakaganda. Alam niyo nung namatay si Jesus sa cross, napakaraming maganda na nangyari. Okay? Namamatay na lang ang Panginoong Hesus sa krus, nagligtas pa siya ng mga kaluluwa. Di ba? So makita po natin, si Nicodemo at saka si Joseph of Arimathea, during that time, lumakas ang kanilang loob, dating duwag. Actually, mas duwag pa nung mga time niya ng mga disciples. Dahil mga disciples po ay hindi man lamang po nagpakita doon sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Maliban, siyempre, sa apostle na si John, kung saan ipinagbili ng Panginoong Hesus ang kanyang mami na si Mary na alagaan naman ni John sa kanyang paglisan. At sa iyong paglisan. Di ba yun? So, yan po ang makikita po nating kagandahan ng cross. Kaya, pag nasa iyo si Jesus, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Natanggal yung fear. Tingnan mo ha, si Nicodemo pumunta kay Jesus, di ba, nung gabi. Master, kanya. Master, ang tawag niya eh. What must I do? Ganon, di ba? Ganon. You must be born again. Ganon, Jesus. Meaning, anong ibig mo sabihin? Papasok ulit ako sa sinapupunan ng aking nanay. Sabi ni Jesus sa kanya, you are a teacher of the law and yet you don't understand what I'm telling you. Ganon, Jesus. Yes. Komo nangangaral ba yung mga yan ng law? Alam nila ang katotohanan? Hindi po. Dahil ang katotohanan can only be found in the person of the Lord Jesus Christ and His finished work on the cross. Kaya sabihin ko sa inyo, if you have Jesus, nagiging matapang tayo. Yan ang point ng vlog na ito. Nagiging matapang ang mga anak ni Jesus. Dating duwag, dating bahag. Ngayon, matapang magsalita. Matapang i-share ang ebanghelyo ni Kristo Jesus sa ibang mga tao. Kahit ano pa yung sabihin sa kanila. Kahit pagtawanan pa sila. Kikita po ninyo yung changes or yung impact na ginawa nito. Yun po, no? So, ayun na po gusto kong sabihin ngayon sa atin. Ang person po ni Jesus Christ, kung nasa iyo na, you have everything. Hindi ka dapat mangimi, hindi ka dapat matakot. Kumpiyansa ka. Jesus is our confidence.
Wala na pong iba. Thank you and bye-bye.